Sabi po ni Google, ang ibig sabihin daw po ng good, ang definition niya, it creates value beyond its intent purpose of describing something effectively. Meron pong magandang naibibigay, no, nag-create ng value sa buhay, hindi daw po ibig sabihin ng mabuti. Yung mabuti natin, talagang mabuti, no, may pleasure yan. Ngayon, pagka dinipay natin ang good, ano naman po ang ibig sabihin ng bad? No, pag sinabi natin bad, karaniwan, ay ito yung ating nakikita, yung may karamdaman, padyan, no? Yung ikaw ay magkaroon ng trahedya, no, mga kahirapan, at yung sakit, yan, mabadyan. Hindi mo sasabihin mabuti yan. Kaya sabi po ng Google, not good, no, ang definition niya, disappointing or unpleasant or causing difficulties or harm. Yan. So plainly, talagang yan ang alam natin sa good or bad. Pero minsan, meron akong tinanong, no, sa mga tanong na to. Which of the following is the threat to life that may lead us to miserable living? No? So majority po, ito yung sagot nila. Yan. So, lahat po ng mga check, yan ang pinili nila na ito yung makapagbibigay ng miserableng buhay na kung saan mapapahama ka kapag ikaw ay dumaan sa temptation, persecution, adversary, vices, and poverty. Ilan lang po ang nagsasabi na ang kasaganaan ay bahagi ng pagsubok. Karaniwan ang tingin nila dyan, good dyan! Pera, good dyan! Sino gusto pera? Yan. Kaya pag ang tao iniisip, basta may pera tapos ang problema, ay yan, dyan ka nagkakamali. Marami ang napahamak dahil sa problema. Ang pera po, minsan parang humahawak ka po ng tabak. Depende kung paano mo siya hahawakan. No? Depende kung paano approach mo sa tabak o sa espada. Hahawakan mo ba siya sa handle o hahawakan mo siya sa blade? Sometimes it become harmful or bad kapag ka mali ang hawak mo. But it will become helpful, no, kapag ka tama ang gamit mo. Ganon din po ang pera. No? Huwag mo akalain na ang pera ay hindi nakakasama. Sabi nga ng Bible, love of money is the root of all evil. Hindi pera ang dulot na kasama na pagka minahal mo na siya. Yan. So today, let me bring you in the Word of God in the book of Luke, chapter 17, 11 to 19. So basahin po natin. And it came to pass, as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee, and as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, he said unto them, Go, show yourself unto the priests. And it came to pass that as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God, and fell down on his face at his feet, and giving him thanks, and he was a Samaritan. And Jesus answering and said, Well, there are not 10 cleansed, but where are the 9? There are not found that return to give glory to God, save this stranger. And lastly, sabi doon, and he said unto him, Arise, go thy way, thy faith made thee whole. Pagpalain po ang salita ng Diyos, saglit po tayo manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Kami po ay tinipon mo sa iyong bahay-sambahan upang ikay papurihan, sambahin at luwalhatiin at patuloy na pagbulay-bulayan ng iyong salita. Hayaan niyo po na iyong salita ay tumagpo sa aming pangangailangan at maging sa aming mga sitwasyon at kalagayan, ito po ay lumapat. Pagpalain mo po ang iyong salita, pagpalain mo po ang iyong lingkod,
Gamitin mo lamang po ako na yung tagapagsalita. Ikaw po ang may taas at kapapurihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po, palapakan natin ang Panginoon. So, ang title po ng ating pag-aaralan is Restored by God's Grace. So, pisahan po natin doon sa verse 13, sa verse 11, I mean, sabi doon, and it came to pass as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. So meron pong 10 na ketungin, no? At sila po ay merong karamdaman na hindi pangkaraniwan nung araw. Ito po nung araw ay critical illness po ito, no? So, leprosy attacks the body, no? Yan po. Living sores, missing fingers, nawawala po yung mga daliri, missing toes, yung mga paa, nawawala, at nadadamage po yung mga limbs. And loss of sensation, nawawalan po siya ng pakiramdam. No, namamanayad. And leading to more damage and to more body parts. No, ang mga bahagi ng katawan ay nasisira, no, na-disform. Left untreated, the disease may cause progressive and entire limbs can fall off and it causes permanent disabilities. Yun po yung nagagawa niya. So, the disease predominantly affects the skin, no, yung mga balat, and the peripheral nerves. The physical ramification or effects are extremely bad or unpleasant. Makikita po, pati yung ilong, nasisira, kinakain, yung mga talukap ng mata. At ang bagay po sa may getong, yung balat niya nga na nasisira at mabaho po ang amoy niya. No? At ang isang bagay po na mabigat pa sa may getong, what must have been even worse is the emotional pain of a leper. Yung pangkaloob na karamdaman, yung kanyang damdamin. Kasi bakit? They will be removed from his family. No? I-isolate po sila sa community, no? Ilalayo sila sa mga tao, kasi hindi po sila pwedeng lumapit sa mga tao at sila po ay nakakahawa. No? Kaya sabi doon sa salita ng Diyos, they stood afar off. No? Kailangan nilang lumayo. May distance po sila talaga. Kaya pag sila po ay may masasalubong, sila po ay sumisigaw na unclean, unclean, unclean. Yan. No? So, sabi doon, they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. So during those days, they were called and considered the marginalized people. Pag sinabi pong marginalized people, sila po yung mga tao na ina-isolate talaga. No? So, insignificant, isolated from the society. That's why kapag sila po ay makikipag-usap, they stood apart of, no? Lumalayo sila, hindi po sila pwedeng lumapit. And they shouted, no? And Master, sabi niya, have mercy on us. So, yung salita po niya sa Panginoong Jesus, sa approach niya, yung salitang Master, ang ibig pong sabihin niyan sa Greek ay Kyrios. Ang ibig sabihin po niyan is Lord. No, yung pong kanyang approach na yon ay isang bagay na kung saan, alam niya kung sino yung nilalapitan niya. He acknowledged that Jesus is Lord. No? It is the confession of their faith. Naniniwala siya, may pananampalataya siya. No, kaya yung salita niya, Master, punong-puno po yun ng kahulugan. No? Panginoon, yun po yung sigaw niya. So, ang isang unang bagay, our first main point na kahit na pag-uusapan natin, faith removes barrier. Kasi ang barrier dito, sila ay ketungen. Kaya tinawag na marginalized people eh. Hindi ka pwedeng makalapit. Yun ang hadlang kung bakit hindi mo makuha yung gusto mo, hindi ka makalapit sa kanya ng closer. No? So, but sabi doon, their faith teaches them to see things from God's perspective. No? Kaya napakahalaga po na ang tao ay mayroong pananampalataya na lumalapit sa Diyos. No? Faith learns to become
grateful and consider other better than yourself. No? Ang pananampalataya po ay natututong maging mapagpasalamat, no, sa kabila ng pangit na sitwasyon. No? Kaya pwedeng sabihin ng Panginoon, can you love me and be grateful despite the diseases? Kasi yung kanilang karamdaman hindi biro. Pero sa kabila ng worst scenario na meron siyang pangit na karamdaman, nakaka-approach siya sa Panginoon na parang nakikita niya na hindi niya tinitingnan niya kanyang kasalukuyang karamdaman. Ang nakikita niya, itong Panginoon na to ay mayroong kayang magawa sa buhay ko. Kaya sabi nga natin ito sa kanta, He is who was and He is to come. Siya yung nakaraan at siya yung ngayon at siya yung kasalukuyan. No? Kaya napakahalaga na nakita niya na ang Panginoong Diyos sapat na sa kanya. Kaya sabi niya, Master, have mercy on us. So sabi dito, sa Hebrew 11:6, without faith, it is impossible to please God. Napakahalaga na paglalapit ka sa Diyos, may pananampalataya ka. For he who comes to God must believe that He is. Na sino mang lalapit sa Diyos, maniwala ka na siya yung merong kakayahan, na siya yung Panginoon, na siya yung pangailangan mo. And sabi doon, He is a rewarder of those who diligently seek Him. Kaya itong mga kentongin na to, alam nila kung paano sila approach sa Panginoon. Dahil sabi nga sila po ay merong gratefulness sa puso nila. No? Kaya sabi dito, being grateful to God despite difficult situation is not an easy task. Hindi po madali na magkaroon ka ng mapagpasalamat na puso sa kabila ng napakapait na dinadanas mo na ikay mayroong karamdaman. Mahirap to. Pero sabi doon, but as we declare God's goodness out of worst scenario, it is an act of highest worship because it is rooted in faith. No, hindi ka naapektuhan ng nakikita mo. But calling the things as though they were, naniniwala ka na yung Diyos na ito, na yung Panginoon na si Master, may magagawa sa kasalukuyan, that the best thing is yet to come. Yun po yung kanyang paniniwala doon. No? Kaya sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18, rejoice always. Magalakang lagi. Pray continually. Give thanks in all circumstances. Magpasalamat ka, hindi lang sa mabuting bagay, sa lahat ng bagay. For this is God's will for you in Christ Jesus. Alam niyo kapatid, ito yung pinakamahirap eh. Yung meron kang pinagdadaanan, meron kang nararamdamang sakit. Pero para magpasalamat ka, kung hindi mo naiintindihan yung ginagawa mo, sasabihin mo sa sarili mo, hipokrito ako eh. Pero ang pananampalataya po, malaki ang nagagawa niya. Kasi bakit naniniwala ka, hindi permanent itong nangyayari sa akin ngayon. Sabi nga po dito, sight is the function of the eyes, but vision is the function of the heart. Because your eyes show you what is. Yung nakikita mo, pinakikita sa iyo, ito yung katotohanan, it is a fact. But vision can show you what could be. No, kung baga, ang isang bagay na nakikita mo, hindi yung nakikita mo ngayon. Ang nakikita mo, may magandang mangyayari dito. God will give you the vision, but He will never tell you how to get there because your vision is a glimpse of your end. No, para sinabi sa Isaiah 46:10, He declares the end from the beginning. Pinapakita niya kung ano ang mga magiging dulo. No? Pero ang maganda doon, may idea ka na may magandang katapusan to. Between the end and when you are is called the plan. Kung nasa saan ka ngayon, yung umpisa at yung katapusan, yung pagitan nito,
Ito yung plano ng Diyos. Sabi niya sa Jeremiah 29:11, "For I know the plan I have for you." The plan is the process that takes you to your destination. No? Ito yung mga bagay na mararanasan mo habang daan, habang ikaw ay pumupunta kung saan ang nais ng Diyos na marating mo yung final destiny. No? Kaya yung process mo, kapatid, hindi po ito shortcut. Mahalaga na pagdaanan mo ang dapat mong pagdaanan dahil may learning po ito. At yun po ang babaunin mo habang daan dahil yun ang magpapatibay sa iyo. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. God showed you your end. Like He showed to Joseph. Si Joseph na dreamer po. He showed Joseph the throne, but He never showed His plan. Because if God tells you the plan, you will say, forget the destination. Because the plan is all about the process of how you will do it. Mahirap po kasi yung proseso. No? Because the plan is to prepare you for the destination so that He can take you to the different challenges to develop you that He go through. O kumbaga, para ikaw ay magawa ng Diyos ang dapat mangyaring mabuti sa iyo. If Joseph knew that he will be in the pit and in prison, he will never dream, he will never get the throne. Hindi niya gugustuhin ang makuha sa trono kung makikita niya na siya ay lalaglag sa balon, na siya ay mabibilanggo, na siya ay mahihirapan, na siya ay magdudusa. Forget it. Kasi bakit? Ayaw nating mahirapan. Sino bang may gusto na mahirapan? Sino bang may gusto na magkaroon ng karamdaman? No. Your plan is sacred to God. Yung mga prosesong yon, mahalaga sa Diyos ng pagdaanan mo. You may not be where you want to be, but that is the part of the plan. No, maaaring ayaw mo, pero bahagi yun eh. Oh, sabi doon, God is working in our character development and patience development. Yun kasi ang inaayos ng Panginoon. Ang pangarap niya that we might be conformed according to the image of His dear Son, Jesus Christ. So, you need to appreciate even your mistakes. Kaya yung mga palpak natin sa buhay, ginagamit ng Diyos yan, hindi nasasayang. Sabi nga, di ba? All things will work together. He said He conformed them to fulfill His purpose. So if you made a mistake and got pregnant, God will use all those mistakes to conform you them to take you to your destination. Kaya maging ang kapalpakan natin sa buhay, kasama yun. Kung ikaw man ay gumugulo ngayon sa problema, God allows it. It is God's permissive will. Ipinapahintulot niya, pero kailangan mong pagdaanan niyang mga palpak na yan. Dahil yan ay bunga ng iyong hindi pagsunod sa Diyos. Makikita mo na mahalaga pala na sumusunod sa Diyos dahil pag hindi sumunod sa Diyos, meron din palang aanihing consequences. Pero, hindi nasasayang yun kasi bakit? Nagiging learning process yun, Lord. Patawarin mo ako. Kung hindi ka nagkamali, hindi mo makikita na nagkamali ka. No. Kaya ito po ay galing kay Miles Monroe sa libro niya na Principles and Power of Vision. So napakahalaga po na tayo ay mapagpasalamat. May pagkakataon na high blood ka na, lalo na sa pagkainan. Ito na naman, wala na bang iba?
Puro manok, mabuti nga, may manok kayo, iba wala. So, nakaka-high blood lang, hindi lang pala baboy nakaka-high blood eh. So, mapagpasalamat ka sa mga bagay na meron ka. Yung iba makakain lang. Nagtasakdo lang magnakaw o magpakasama. May makain lamang. Pero kung meron ka sa hapag, pasalamatan mo yan kung anong meron ka. So, sige po, palakpakan natin ang Panginoon. So, gratitude is a way for people to appreciate what they have instead of always reaching for something new in the hope that it will make them happier. Akala mo kasi, pagka nakuha mo yung gusto mo, masaya ka na, pero hindi pa rin. Thinking that they can feel satisfied until every physical and material need is met. No, kaya mahalaga na ikaw ay mapagpasalamat kung anong meron ka. So it helps people refocus on what they have instead of what they lack. Kaya sabi ni Pablo sa Pilipos, I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. I know what is to be in need, and I know what is to be have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Kaya alam niyo po yung pagiging grateful, isang napakagandang katangian po niyan. Hindi ka nagpapasalamat dahil mabuti yung katayuan mo, pero naniniwala ka kasi sa Diyos na lagi siyang may magandang bagay na nakalaan sa iyo sa kabila ng mga bagay na meron ka sa kasalukuyan na minsan hindi mo makitang maganda. Pero i-appreciate mo yon kasi bakit? Merong mas magandang bagay na ipagpapasalamat ka sa Panginoon. Huwag po nang titingnan yung pangit na yan. Kumbaga para makita mo na mayroong maganda sa iyo, tingnan mo yung bagay na nangyayari sa iba. Diba? Mapapalad pa pala ako, meron akong kinakain. Kaya huwag tayong masyadong mapagreklamo. No? Yeah, that is the nature of God. No? A God who loves you so much, He will allow you to be thankful when nothing about your circumstances give you the motivation. Yeah, kaya yun po yung minsan hindi puro mata ang tinitingnan, gamitin mo ang puso mo. Then sabi daw sa verse 14, and when he saw them, he said unto them, go, show yourself unto the priests. And it came to pass, as they went, they were cleansed. No, ang isang bagay dyan na napakaganda po na nangyari, sila po ay inutusan na pumunta sa sacerdote, no, dahil sila po ay nangangailangan ng kagalingan. Have mercy on us, sabi niya. No? So, ang ginawa ng Panginoon, sige, punta kayo doon sa sacerdote, no, at ipakita niyo ang inyong sarili. So, as they went or keep coming, no, para mangyari po ang miracle, these 10 men had to start walking in faith. Punta kayo doon. No, kumbaga, ang pagsubok sa kanila ay kung saan gawin nyo muna yung isang bagay na pinagagawa ko sa inyo kung gusto nyo maranasan at dapat tanggapin ang dapat nyo hinihingi yung bagay. So the condition of healing is obedience. No? As they kept walking, searching for the high priest, the healing manifested gradually habang daan, no, habang hinahanap nila yung sacerdote, gumagaling unti-unti. At sabi doon sa verse, no, sabi doon, merong tinatawag na continuous or complete healing. Ang complete healing, kailangan magawa mo yung pinagagawa ng high priest. No? At sabi doon sa verse 15, and one of them, yung isa sa 10, when he saw that he was healed, turned back with a loud voice and glorified God. So yung isa, nung makita niya natuwa, nagalak, nagsisigaw, gumagaling na ako, sabi niya, gumagaling na ako. May nakikita na sa progression. No? So they shouted and they were healed. And they got excited and the 9, yung Siyam, naisip ko lang, hindi siya nagbalik, isa lang ang nagbalik eh. Palagay ko yung Siyam, sa sobrang excitement, umuwi na. Nag-celebrate na, magaling na ako. No, nakalimutan nila yung sinabi, show yourself to the high priest. So yung isa bumalik sa Panginoon, no, sabi doon,
But they forgot the instruction, a commandment that leads to the road of full blessing. They did not show themselves to the high priest. So, ang isang bagay po na second main point na nakita ko doon, partial obedience is disobedience. So, parang, alam niyo po yung isang hari na si Naaman, king of Aram, sa Damascus, nang siya din po ay kintungin, inutusan siya. No, ni Elijah, pumunta ka sa ilog ng Damasco at ilublob mo yung sarili mo doon. Sabi po doon. So he went down and dipped himself in the Jordan River 7 times. So, ang points po doon, 7 times. Like kay lulublob. As the man of God has told him, his flesh was restored and became clean, that I am a young boy. No? So, 7 beses, lulusong, ahon, lulusong, lalaon, ahon. Pagka nakaanim ka, hindi mo pa makakamit. Ang sabing 7 eh. Kaya, pagka sinabing 7, complete obedience po yun. No? So, ang isang bagay po doon na napakaganda, sabi pa doon, and one of them, when he saw that he was healed, he turned back with a loud voice. Glorified God, pinupuri niya ang Diyos, and fell down on his face at his feet and giving thanks, and he was a Samaritan. Yan. So, ang isang bagay po na maganda na ginawa niya, nang nakita niya na siya'y magaling, bumalik siya. No? Una, nagpasalamat siya sa Panginoon. At sabi doon, he fell down on his face. So, yung kung kanyang ginawa mga posture, isang bagay na nagpapakita na siya po ay meron tinatawag na act of surrender, acknowledging the goodness, no, being grateful to God. Lord, salamat, lumuhod siya. At siya po ay nagpasalamat. Ang third main point, sabi doon, transforming thanksgiving into thanksgiving. You know, yun po yung isang bagay na dapat nating makita dito na siya po ay nagpasalamat, no, sa kabila ng bagay na hindi maganda. No, pero nung siya po ay gumaling, talagang ipinakita niya yung kanyang pagiging grateful na siya po ay lumuhod. At sabi nga sa Proverbs 3:27, do not withhold good from those to whom it is due. So, huwag mong pigilan kung ano yung nakikita mo na dapat mong gawin tama. When it is in your power to act. Do not say to your neighbor, come back tomorrow and I'll give it to you when you already have it with you. So, kaya may mga bagay po na napakahalaga na kung sa palagay mo ay kinakailangan mo nang gawin, huwag mo na ipagpaliban bukas. No, ano ba yung bagay na pinagagawa ng Diyos sa iyo ngayon? Napaka kinakailangan mong, kasi kung minsan, no, tayo po ay hindi masama na nagpapasalamat tayo sa ating hapagkainan. Pero sana, wag lang matapos sa hapagkainan ang ating pagpapasalamat. Maging sa mga tao na sa palagay mo ay may mga nagagawa sa iyo, magpasalamat ka, hindi lang sa salita. Ipamuhay mo yung pasasalamat mo. No, there's something that we need to do. No, kapag kayo magmamahal, meron kang ibibigay. Ano ba to? Serbisyo ba to? Oras ba to? Malasakit ba yan? No, kung ano man yung bagay na gusto mong ibigay sa Kanya, ikaw'y nagsasabi, salamat. So let us extend our thanksgiving by sharing our blessing to others. Isang bagay po yun na marangal. Huwag lang natin silang maalala kapag kailangan natin sila. No? Kasi pagka kailangan mo, doon na lang maalala pagka nakuha mo na yung gusto mo, nalilimutan na natin sila. Kapatid, itong pagiging magpapasalamat ay isang bagay na napakaganda sa mata po ng ating Panginoon. And verse 17, sabi doon, Jesus answering and said, were there not 10 cleansed, but where are the 9? Yan. No, yung salita kong cleanse was exactly what the priest would be looking for. Kaya pinapupunta sa high priest and will declare complete healing. Importante po yun. No? Sapagkat the word cleanse means kataraditso. Dito po galing yung salitang English na catheter. Ang ibig sabihin po niya is to remove the impurities.
So, para malaman na talagang malinis ka na, kailangan pumunta ka sa high priest. No? Sabi daw, remember, the priest must make a declaration and approval that the leper has been healed. Saka lamang siya makakabalik sa community, sa kanyang pamilya, at saka lamang siya makakapagtrabaho. No? Para ma-restore po siya. So after healing, sabi daw sa verse 18, there are not found that return to give glory to God and save this stranger. No, after healing, the 10 healers, the 10 lepers, focused the arrows to one of the 10. No? Ang na-focus po siya doon sa isa lang yung Panginoon, no? Who alone turns back and glorifying God and prostrating himself at Jesus. So siya po yung napansin. At nakita po na talagang siya po ay nagpapasalamat. At mapapansin nyo, yun pong Samaritans were the unlovely and unwelcome outsiders of Jesus' day. Kaya tinawag po siya na hindi lang marginalized people, yung Samaritan, they are double marginalized. Ibig sabihin, bukod sa may leper, siya po ay Samaritano. No, dalawang bagay na kung saan i-discriminate ang Samaritano, hindi pwedeng makitungo sa Hudyo, at ikaw ay mayroong pangketong. So, double marginalized. But, alam niyo po, ang Panginoon natuwa po sa taong ito, bagamat siya po ay discriminated, pero sabi doon, Samaritan, only after he alone is prostrate at Jesus' feet, no, nang matapos lamang siya na magpatira pa sa paanan ng Panginoon, doon lamang siya napansin. At siya po ay nakatanggap ng kumpletong kagalingan. No, pinreset niya po yung kanyang sarili. No, ibig sabihin, being a leper and a Samaritan is the status of discrimination. Pero yung biyaya ng Diyos, napakabuti, tinanggap niya. And He said unto them, arise, go thy way, thy faith made thee whole. Ang isang bagay po doon, yung salita kasing whole, sa Greek is sozo. Actually, yung po yung term na ginagamit na salvation. Siya po ay complete, siya po ay unbroken, siya po ay undamaged, siya po ay maayos. Kaya sabi doon, no, yung fourth main point, submission is a lifestyle of wellness. Napakahalaga na tayo ay matutong sumunod at magpasakop na kung ano yung nire-require sa atin. No? Kasi kapatid, ito po the highest, the most sovereign reason that can be given for a believing is that God has commanded it. Ang pinakamataas na dahilan mo kung bakit ka maniniwala at susunod, kasi bakit? Inuutos kasi ng Diyos. Kapag ka inuutos, gawin mo. May basbas doon, may kumpletong pagpapala doon, dahil yun ay isang paraan ng pagsama mo na ikaw ay sumunod sa Panginoon. So there was a difference that took place, an extra healing for 10th level. So sa sa ikasampu, he was made whole, complete, no lacking parts, all together, unbroken, undivided, and damaged. Anong ibig sabihin? Yung mga putol na daliri at tos, sulibol, na-restore, na kompleto ang kagalingan. The nine were healed from their leprosy, but they were not made whole. Yung siyam gumaling, pero mapapansin mo, may bakas na siya'y naging ketongin nung araw. Kasi bakit? The wounds has been healed, gumaling na yung sugat, pero putol pa rin. Hindi kagaya nung isa, sumibol. No? When Jesus said, your faith made you whole, He meant
God's work not only in physical sense, but also within the man's heart, spiritually, emotionally, morally, with no guilty conscience. The peace of God that transcends all understanding will guard your heart and your mind with Christ Jesus. Walang pangungonsensya. Payapa ka sa harap ng Diyos. Hallelujah. Something that happened to one did not happen to 9. They were cleansed from their leprosy, but that they did not get whole. On his way, a hand reappeared, tingled with life, the leg was back, the skin cleared, healthy, whole, and complete. So Jesus said to this very thankful man, willing to follow God before his circumstances changed, to worship God before he returned home, your faith made thee whole. Ang iyong pananampalataya ay pinagaling ka. Kaya alam niyo, napaka-importante, marunong po tayong sumunod kung anong instruction. Amen. No, sa mga minsan nagpapakasal, hindi po importanteng makasal lang kayo. Ang kasalan, madali lang. 30 minutes kayang tapusin eh. Ang mahirap, pagkatapos na ikasal. Minsan na ikakasal tayo, may mga nangyayaring fornication. Nagtalik na hindi pa mag-asawa. Kaya pag hindi makikasal sa simbahan, pupunta sa West. We are after na makasal lang. Kapatid, mahalaga na makasal ng tama. Kung hindi, nakasal ka, yung bakas ng kasalanan, lulutang po yun, makikita mo yun. Yung nagawa mong kasalanan, may consequence yun. Minsan, kailangan mo pang pagdaanan yun. Maraming struggle. Pero importante, ayusin mo. Kaya pag nagkakasal po tayo dito, talagang yung detalye, pinapaliwanag natin. O nagkasala ka pa, may nagawa ka, bago ikasal, o mayroon mo bang may nangyari na ba? Okay, aminin mo yun. Hihingi tayo ng tawad. Kung worker ka, sorry, tadaan ka muna sa disciplinary action. Pag ayaw mong tumato, kasal ka na lang sa OS. Mabilis. Kaya lang, yung proseso, hindi mo dinaanan. Kaya yung bakas, sasapitin mo pa rin yun pagkatapos mo. Sa pagsasama nyo, maraming struggle kayong pagdadaanan. And that is the part of learning. Let me watch this video, no? I-share po ko sa inyo video. After 2 years po sa aming pagsasama, tinagdal po kami nagkakaanak. Nagpa-doktor na po ako at doon po nakita yung bukol sa ovary ko, which eventually led to operation. I was diagnosed with endometriosis, adenomyosis, recurring cysts sa ovary ko, at baradong right fallopian tube. Sabi ng doktor, kahit sa ang gulo niya daw po tingnan, hindi niya po maisip paano po mabubuntis ang isang babae na ganyang reproductive condition. Tinapat na rin kami ng doktor na I have a very, very slim chance of conceiving. But sabi niya, miracle ka na. Year 1997, tumigil na din po ako magpagamot dahil tinapat na din naman po kami. So we opted for adoption. Ready na po lahat. Waiting na lang po kami na mabigay yung baby. Pero nawala din dahil na-overdue daw po ang pagdadalang tao ng ina. Another frustration po sa amin yun. But that was also the time na I claimed na bibigyan kami ng sarili namin kasi hindi inalam ni Lord yung mga plano namin. November 1997, we desired to get a blessing from the Lord sa pamamagitan po ng church wedding.
Kami po ay nag-ministry na nung sa choir. During those days, we are practicing the Christmas cantata presentation. Galing kami sa trabaho, diretso kami sa practice. Glory to God. Doon po nag-conceive yung aming may bahay. After 5 long challenging years, and after 6 months po, natumigil na sa pagpapagamot. We were having our counseling with Pastor Anthony as a prerequisite for our wedding. We confessed everything at akala po namin hindi na makatuloy yung kasal dahil nagdadalang tao na si Mrs. Pero sa biyaya ng Panginoon, kahit sa katuparan po natin po, we had our church wedding April 1998. At sa panahon po ng aking pagdadalang tao, may nakita na naman po sa YouTube ko na kailangan kong ganahan ako ulit habang pwede ko. Kasi nasa early stage pa ng pregnancy ko. Ang worry kasi ng OB noon ay baka mas mag-develop daw po yung bukol kasi sa baby dahil nasa isang lugar sila. Hindi na po si Daddy pumayag, believing and claiming na binigay ito ni Lord kaya magiging maayos po ang lahat. Maraming bagay po ang nangyari na hindi na may paluan ng doktor. At isang himala pa din dahil during the last ultrasound, bago po ako nanganak, nagtaka yung doktor dahil yung bukol na nakikita niya noong mga nakaraang ultrasounds ko ay hindi niya na makita. At sinabi niya na kaya ko daw mag-normal. Purihin po Panginoon dahil maluwalhati ako ng pag-anak ng Lord. Doon po namin na-realize na yung pala ang kulang sa aming blessing po ni Lord. Pinangawakan po namin ang Bible verse na John 15:7, ito po yung aking life verse. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish, it will be done for you. Maraming salamat po sa Panginoon sa Diyos lahat.